Hello science fans! Napansin niyo ba na may mga scientists na parang ang bilis nilang umasenso sa kanilang karera? Pero may iba na kahit magaling din naman sa lab or sa field, medyo mas hirap? Hindi lang kasi sa technical knowledge umiikot ang tagumpay. Ang sikreto kasi minsan ay makikita sa ating soft skills, katulad ng communication, teamwork, at adaptability, na siyang tumutulong para gumawa ng totoong impact gamit ang science sa mundo. Sa video na ito, ipapakita natin kung bakit isang matalinong career move ang pag-develop ng iyong soft skills bilang isang young scientist. Ipapakita din natin kung paano ito ina-apply sa totoong buhay at kung paano ka magsimula sa iyong training ngayon pa lang. Pero bago natin himayin ang mga topic na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology kung saan ang collaboration at adaptability ay very important para makagawa tayo ng mga bagong discovery. Isa rin po akong guro na tumutulong sa aking mga estudyante na maging confident, maging curious at mag-communicate ng maayos sa larangan ng STEM. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel kung saan pinapasimple po natin ang mga komplikadong usapan gamit ang empathy at malinaw na pakikipag-usap. So, ano nga ba ang soft skills? Ang soft skills ay tinatawag ding human skills at para sa akin ay tumutulong silang palaguin ang agham. Ang examples nito ay communication, collaboration, adaptability at leadership. May mga research na nagsasabi na 85% ng career success ay nakadepende sa soft skills at hindi lang sa technical skills. Pwede natin siyang ihalin tulad na ang technical skills ay parang rocket engine. Pero yung soft skills, siya yung navigation system mo. Kung wala ang navigation system, kahit sobrang lakas ng rocket engine mo, pwede ka pa ring maligaw. At ito kasi ang realidad. Marami pa rin talagang na-anxious pagdating sa science. At definitely maraming nalilito dito. Kaya bilang mga scientists, minsan kailangan din nating lumabas sa ating mga opisina at laboratorio para makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Kaso nga lang, karamihan sa aming mga scientist, parang wala pang skills para makipag-usap sa publiko. Except siguro kung family reunion, fiesta o kaya party. Pero sabi nga ni Hubertian Shooter, pasensya na po kung mali ang pronunciation ng inyong pangalan, pero galing siya sa Netherlands Foundation for the Public Communication on Science and Technology. Kailangang matuto ng mga scientists na mag-explain ng kanilang research sa labas ng kanilang research fields. At dito pumapasok ang soft skills kasi siya ang nagiging tulay sa pagitan ng research at public communication. So, ano nga ba ang itsura ng soft skills sa mundo ng agham? Sa STEM, hindi mo mababasa sa libro or kahit ano pang textbook ang soft skills. Makikita mo siya na ginagamit sa pang-araw-araw. Ang una ay clear communication. Makikita natin siya kung paano natin sinisimplify ang complicated na data at paano siya kinukwento sa ating mga katrabaho. Makikita rin ito sa kakayanan nating gumawa ng mga convincing na research proposals para makakuha tayo ng grant funding. At syempre makikita natin siya kung paano natin ina-explain ang research natin sa public. Sabi nga ni Albert Einstein, kung hindi mo siya kayang pasimplihin, baka hindi mo pa talaga siya naiintindihan. Kaya sa Europe, meron na ring mga media training courses ang mga researchers, kung saan hindi lang sila tinutulungan kung paano magsulat ng papers for scientific publication, pero kung paano rin sumagot sa mga interview, gumawa ng public talks, at mag-engage sa public sa mga social media channels. Ang susunod ay teamwork. Imagine nyo, hindi naman magagawa ang isang pangmalakihang proyekto katulad ng Human Genome Project kung hindi marunong mag-collaborate ang iba't ibang mga researchers sa buong mundo. Andyan din ang adaptability. Naalala nyo pa ba yung pandemic? Lahat ng lab ay kailangang mag-adjust overnight para mag-proceed ang vaccine development at pati na rin testing. Yung mga lab na mabilis mag-adapt, sila yung may pinakamalaking ambag sa ating buhay ngayon. Ipasok na din natin ang problem solving. Kapag pumapalpak ang mga experiment na grabe, madalas talaga yung mangyari, ang capacity natin na hanapin kung ano ang mali, itama ito, mag-adjust at maging creative, yun ang sikreto para sumakses. Nandyan din ang leadership. Kahit mga junior scientists ay napupunta rin sa mga leadership positions. Kailangan nating mag-guide ng mga mas nakababatang scientists sa atin. Kailangan din nating matutong mag-manage ng ating laboratorio at mag-facilitate ng mga meetings.
Ang mga ito ay nakaka-contribute sa iyong ability na mag-publish, gumawa ng peer reviews, at mag-conduct ng mga conferences. At kasing bigat sila ng ambag ng technical expertise mo pagdating sa iyong career growth. Pero paano nga ba naapektuhan ng soft skills ang career growth mo bilang isang scientist? Isipin mo na lang na ang field ng STEM ay parang isang team sport. Kung gaano ka kagaling makipag-ugnayan sa iba, whether sa lab, sa field, o kaya sa mga conference, ganun din kalaki ang magiging influence mo. Para sa mga young scientists, ang ibig sabihin nito, kailangan mo ng communication para maintindihan ka ng kapwa mo scientists at ng general public. Kailangan mo rin ng collaboration para makahanap tayo ng solusyon across all possible fields. Kailangan mo rin ng adaptability para makasabay sa mabilis na pagbabago ng ating mundo. At syempre, kailangan mo rin ng leadership skills para magbigay ng inspiration kahit bago ka pa lang sa field mo. Sabi ng National Academy of Engineering, ang mga scientists na may equal parts ng technical skills at soft skills ay mas mabilis mag-innovate at mas malaki ang tiwala sa kanila ng lipunan. So, ano nga ba ang hamon sa mga batang scientists ngayon? Pero ito kasi yung tricky part. Dahil sa digital learning at remote working conditions, napakaraming batang scientists ngayon ang napakagaling pagdating sa technical skills nila, pero hirap na hirap makipag-ugnayan sa ibang tao. Hindi kasi natuturo sa Zoom meeting kung paano magbasa ng body language o kaya kung paano mag-conflict resolution lalo na't harapan na. Pero kung tutuusin, parang opportunity din ito. Kasi kung ide-develop mo na yung soft skills mo ngayon, magiging competitive advantage mo siya. So, ano bang kailangan nating gawin para i-develop ang ating soft skills? Ito ang ilan sa mga pwede mong practical na gawin. Sumali ka sa group projects at maging open-minded. Makinig sa mga katrabaho mo. Humingi ng feedback sa mga mentors tungkol sa writing at presentation skills mo. I-practice mo ang ipaliwanag ang research mo sa iyong kaibigan, kabarkada o kaya kamag-anak. At pag naintindihan nila, good job! Pwede ka ring mag-volunteer sa mga leadership roles sa iyong mga organizations, extracurricular activities at pati na rin mga science clubs. At huwag takbuhan kundi yakapin ang pagbabago-bago o pagiging adaptable bilang isang scientist. Sa pagtagal ng panahon, kung lagi mo siyang ipapractice, ang maliliit na hakbang na ito ay magiging foundation ng career growth mo. Tandaan, ang soft skills ay hindi lang extra. Ito ang glue na nagbubuklod sa technical skills mo at ang fuel na nagpapabilis sa iyong career trajectory. So, sa mga batang scientists na nanonood ngayon, ang pagmaster ng communication, adaptability, teamwork, at leadership ang nagpapaiba sa mga taong magaling sa lab versus sa mga taong influential bilang isang scientist. Kaya simulan mo na ngayon. Sigurado ko magpapasalamat ang future self mo. Pero alam mo kung ano pang makakatulong sa ating future selves? Ang pagsuporta sa mga batang scientists, lalo na ang mga kababaihan. Tuloy-tuloy pa rin po ang aming fundraising para sa Scientia Thesis Grant at kailangan pa rin namin ang tulong nyo. Makikita ang mga paraan kung paano mag-donate gamit ang BDO at GCash accounts na makikita sa video na ito. Makikita nyo rin siya sa description ng video at sa aming social media channels. Kung hindi po natin kayang mag-donate, okay lang. Pwede pa rin po tayong makatulong. Paki-share po ng video na ito at ng aming donation channel sa inyong mga kaibigan para mas kumalat ang ating advokasya. Sama-sama po nating tulungan ang mga batang scientists na gawing realidad ang kanilang mga idea. Pero ano sa tingin mo? Anong soft skills ang pinakamalakas para sa'yo? Magagamit ba talaga siya bilang isang scientist? Magkwentuhan naman po tayo gamit ang comment section below.